Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po, Luzon, Visaya at Mindanao. Ito na nga po ang pag-uusapan natin tungkol kay Sara Duterte ulit. Ito na nga naman talaga si Sara sa nakakita ng isang Vice President ng Pilipinas. Pinaka-hire ng profile hire itong ating pag-uusapan. Nako, inisnab na naman ang kampo ni Sara ang mga NBI dahil sila ay meron ngayon hearing ngayong 11 itong 11 itong December 11 talagang wala talaga itong Sara Duterte to. Imbis na si Sara ang magdala ng letter, pero abogado na ang nag-explain at nagpaliwanag na ganito, ganyan. Naku, saan ka nakakita naman ng luklok natin ng presidente ng Vice President ng Pilipinas? Sige nga, wala sang karespeto sa ating mga government agency tulad ng NBI. Paano na kung siya ay mahalal na presidente? O, siyempre siya ang hahawak niyan. Mga NBI, mga government, mga municipal, mga pulis, mga PNP, siyempre siya ang hawak niya kasi presidency siya, pero hindi siya mananalo. Kung lalaban siya sa 2028, talagang suplak ang kanyang aanihin niya sa taong bayan dahil siya ay hindi talaga karapat-dapat maging isang presidente ng Pilipinas. Bakit? Saan ka nakakita ng ganyang presidente? Sige nga, baka mamaya, siyempre, di ba, baka patayin lang niya katulad ng kanyang ama. Hawak braso lang ang gagawin niya sa taong bayan. Papatayin niya lang ang taong mahihirap. Tapos, at hindi lang yan, siyempre, pagkasa ang nanalo, naku, papasok na naman siyempre ang kanyang first gentleman, ang kanyang asawa, di ba? Ang mangyayari niyan, smuggling shabu ang magiging negosyo niya, magiging front nila. Siyempre, ang kapal ng mukha hindi ka rumorespeto sa mga ating mga government. Kung siya mananalo, first gentleman ang kanyang asawa, siyempre, yan ang magiging gabay niya, abogado rin yan. Di ba? Si Mans Carpio. Siyempre, ang magiging kalakaran din niya, shabu. Shabu rin ang kanyang magiging ang magiging hanap buhay dito sa Pilipinas. Bubuhayin niya lahat ang mga drug lord para kumita lang sila. Mga front lang niya, gagawin nila yung front lang ang gagawin nila sa pagka-presidente, pero ang kanilang kalakaran ay masamang gawain na katulad ng mga shabu. Katulad ng tatay niya. Ganyan, kaya mahirap po yan. Kaya kung ako po sa inyo, mga kababayan, huwag niyong iboboto itong si Sara Duterte. Kasi po, bastos. Wala po siyang respeto sa taong bayan. Katulad ng mga paghanap niya ng gunman, naghahanap sa yung patay niya sa First Lady at Ferdinand Marcos, pati kay Martin Romualdez. Naku, baka yun matuluyan. Siguro yan, totoo yan. Yung ganyan po talaga ang mga kalakaran ng mga Duterte, mga nagtatanim ng sama ng galit sa taong bayan. Baka pati ako pahantin na rin. Di ba? Mans Carpio, magiging first gentleman ng Pilipinas. Isang drug lord. Tingnan nga, bakit kamo? Tingnan mo si Mark Taguba. Ginawa nilang kasangkapan. Di tuwan-tuwa naman yung mga DJ yung mga vloggers. Kaya huwag niyo pong iboboto ang ating magiging kailangan humanap tayo ng magiging ating presidente. Sana makakita si Bongbong Marcos, meron siyang
ipagtanggol na ipaglalaban na magiging susunod na presidente sa 2028. Di ba? Yung kanya talagang para manalo siya sa kandidatura ng Pilipinas, para yung susunod na magiging yung kanyang magiging project, ito na nga. Paano po mga kababayan? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Paki-shoutout po ang aking YouTube channel, I am Purikit. Sana po lagi po kayong updated sa aking YouTube channel. Pakipindot lang po ang button icon. Ito na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.